Nagsisimula na ang aming gawain. Okay, magandang hapon po sa bawat isa sa atin. Isang hapon po. Hapon po. Medyo inaantok pa. Sarap matulog no sa sabi. Pag-aircon, masarap. Aircon, pag mainit. Para magbayad ng kuryente. Sige, bago tayo magpasimula sa ating awitan, tayo muna po ay manalangin. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagkakataong ito na inyo pong inilaan upang kami, Panginoon, ay magtipon para sa gawain ng pananalangin. Dalangin po namin na kayo po ang Diyos na siyang manguna sa amin, sa bawat panalangin na aming babanggitin, Panginoon. Ito po ay bibigyan nyo ng katugunan ng maayos sa mga panalangin. At nawa, Panginoon, iba pa namin mga kasama na wala pa po dito, dalhin niyo po sila ng may kagalakan na makabahagi sa gawain ng pananalangin. Gayun din yung iba na hindi po makakarating ay paalala niyo po sa kanila na sa oras na ito. Nanalangin po kami na sama-sama at tutulog sa inyong harapan upang ilapit ang aming mga kahilingan at pasasalamat. Lord, maraming pong salamat sa buhay ng bawat isa. Pangunahan niyo po kami sa gawain ito sa makapangyarihan at dakilang pangalan ng Panginoon Jesus ko pong aming dalangin. Amen. Maaari po tayong tumayo para sa mga awitin. Sige na daw. Pwede tayong pumalakpak. This is the day. Rejoice and be glad.
Dalawa pa. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail, and there I find you in the mystery, in oceans deep. My faith will stand. And I'll call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours. You are Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand be my guide. My feet may fail, my fear surrounds me. You never fail, and you won't stop now. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul rests in your embrace. I am yours, and you are Isa pala. Nakaload na. Okay, salamat po. Tama na po yung dalawa. Pwede tayo mag-share na ating mga Thanksgiving bago tayo dumako sa mga prayer requests. Mayroon ba kayong mga papurit pasasalamat sa Panginoon? Okay, sige. Anong bahala dyan? Yes, sir. Volunteer? O sunod-sunod? Sunod na lang. Sige, sunod-sunod. Umpisa natin kay Ate Emily, baka meron siyang pasasalamat. Pwede na, dyan na lang natin sa akin talaga. Papasalamat ko ako sa araw na ito, sa mga nabawat sa atin, at yung mga wala pa po, ano ko po, dahil hindi po ang araw na po, dahil hindi sila po. Pinagkasalamat ko po dahil sa kahit ano pong pagpasubok, kung sabihin sa buhay ko, na lagi po akong up and down, at nananalo pa rin po ang Panginoon sa buhay niya, na hinihila pa rin po ako dito. Na maraming pagsubok na talaga na pong pinagdaan mo sobra-sobra. Salamat ako sa Panginoon na hindi ako pinababayaan. At yung mga anak ko healthy naman po, yung ako ko, at nakakaraos naman po sa araw-araw. Salamat po. Sa Elisa. Salamat. Sa iyong business. Nagpapasalamat ko sa Panginoon sa kanyang mga kapitan, sa kanyang sa lahat ng pag-alala niya, sa lahat ng mga ko. At nagpapasalamat ako yung asawa ng anak ko. At nagpapasalamat ako sa lahat ng
Diyos. Gusto niyo po mag-share? Pasalamat ka lang. Salamat kayo Buhay dahil ka. dahil nag-aaral kayo. Sige, si Ate Ana. Papasalamat ko sa Panginoon araw-araw dahil araw-araw po hindi ko siya nagsawa. Mahalin niyo kami. Yung pag-ibig niyo sa amin. Talagang nararamdaman mo namin. Kahit minsan nawawala ka ng pag-asa, pero pag naalala mo ang Panginoon na sinabi niyo sa atin na hindi niyo tayo papayaan, yun, nakakarating tayo sa araw-araw natin. Maraming salamat sa Panginoon. Sige. Nag-iyak ka. Ito ano naman eh. Araw-araw, salamat kay Lord kasi kami kami. At laging may gabay, laging may blessing. Maraming salamat. Always. Forever. Ate Lilia. Ako rin po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. Dahil may bago na akong salamin. Kasi yung aking unang salamin, gas-gas na. Malabo. Oo, hindi ko na makita sa kung paano makakabasa. Kaya ito, thank you Lord. Hindi sa'yo. Wala akong salamin. At patuloy na makalakasan, na pinagkakaloob niya sa amin. Sa akin pala, salamat sa Panginoon sa lahat ng biyaya at pagpapala. At sa kahit mainit ang panahon, hindi naman tumataas ang BP ko. Salamat din sa kanyang pamamatubay. Salamat na sa pagising ko sa umaga taglay ang kalakasan. Pa rin ako all around. Walang sweldo. Walang sweldo. Kaya pero nandiyan ko na lang. Kaya lumampas. Kaya salamat sa Panginoon dahil 69 na ako, ibang 60 na yan, kita ko, wala na. Tsaka salamat sa Panginoon dahil pa bulubok. Ang ibang mga 69, bulubok na. Wala na kung nilalagay. Sabi na nung katulong ni Leslie, ano nilalagay mo? Sabi ko wala. Ano lang yan, himas-himas doon. Salamat sa Panginoon dahil pinapa-beautify pa rin niya ako kahit matanda na. Kaya dinahal ko sa Panginoon ang lahat ng papuri at pasasalamat. Salamat sa Panginoon. Sa amin din, sa family, maraming din salamat sa Panginoon sa provision niya sa amin. Bagamat talagang napakahina ng negosyo, pero kahit pa paano, nakaka-surprise talaga sa tulong ng Panginoon. Tapos, yung na-enjoy ko yung stay ako sa bahay dahil nag-garden ako, may mga alaga ako doon na nagtituloy lang ito. Pero minsan talaga, pagka yung lagi mo siyang ginagawa, parang naboboring ka na rin minsan. Kaya sabi ko sa asawa ko, sama mo naman ako sa tindahan, gusto ko na ulit magtinda. Kasi yung routine na routine na lagi mong ginagawa. Pero ganun pa man, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil ang sabi ng asawa ko, stay ka dito sa bahay, ano yung mga anak ko mo. Kaya mo sila. So yun, yung mga anak ko kasi na ano sila sa school schedule niyo, modular, may face to face. So nahirapan talaga sila pagka modular. Dahil syempre, sa face to face, tinuturo ng teacher. Pag modular, sarili nila mag-aaral yun. So, salamat sa Panginoon dahil yung gabay na Panginoon sa mga anak ko na nagsisipag-aaral, nagsisipag naman sila. Ang aga magsigising, 4 o'clock pa lang, gising. Tapos, pasalamat ko rin sa Panginoon kasi nga yung frozen shoulder ko talaga hindi ko gumagaling kasi nga kailangan ko bababain ng sugar ko. Hindi pa ako nakakapagpa-doktor. Hopefully, baka next week para naresetahan ako ng gano'n. Yun nga, dahil sa dinaranas ko nito, ang tulog ko, dati, every 2 hours, nagigising ako. Ngayon, every 1 hour, nagigising ako. Pero salamat sa Panginoon dahil nga siguro yun yung ano ng Panginoon sa akin, yung manalangin. Kaya pag oras-oras, nanalangin talaga sa Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon. Sabi niya, kahit sa mga pagsubok, ito yung ginagamit niya para tayo ay higit na lumapit sa Kanya. Magtiwala sa Kanya na meron siyang magandang bagay na gagawin sa atin ng mabuhay. Sige, hilingin ko si Ate Ana para sa Thanksgiving prayer. Pasalamat lang natin yung mga pasasalamat natin. Hindi na kailangan ulitin sa mga
maraming salamat po sa mga binigay mo po sa amin, mga magagandang biyaya, Panginoon, at sa lahat ng aming nararanasan po na magaganda sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po sa buhay namin sa araw-araw na pinapasalamat sa iyo, Panginoon. Pati rin po ang aming mga negosyo, Panginoon, na pinapasalamat namin na nakakaraos po kami kahit po minsan nga po ay matungal, pero salamat din po, Panginoon, at naibabalik din po ang aming yung pagkamamalengke namin, naibabalik namin para po makapagtinda ulit, Panginoon. Maraming salamat po sa kalakasan na ibinibigay mo po sa amin sa araw-araw, Panginoon. Ito po ang aking dalangin sa tawag pangalan ni Jesus. Amen. So, ngayon naman po si Ate Lydia ay pakikinggan natin para sa exhortation. Saya na po ang mga kapatid. Kahit maingay, kahit maingay. Sa ating pagbubulay-bulay. Ang ating pagbubulay-bulayan ngayon ay matatagpuan natin sa 1 Samuel 17, 20-29. 1 Samuel 17, 20-29. Ganito po ang sinasabi. Isang araw, inutusan ni Jesse si David. Sabi niya, anak, dalhin mo sa iyong kapatid itong binusang trigo at 10 tinapay. Itong 10 keso ay ibigay mo naman sa pinakapuno nila. Tignan mo tuloy ang kalagayan nila at ibalita mo sa akin. Ang 3 anak ni Jesse ay kasama nga ni Saul at ng mga Israelita sa lambak ng Ela na nakikipaglaban sa mga Filisteo. Kinabukasan, maagang nagbangon si David, pinagbilin niya sa iba ang tupang inalagaan at nagpunta sa lugar ng labanan. Taglay ang pagkain padala ng kanyang ama. Nang dumating siya roon, palakad na ang buong hukbo at inihihiyaw ang kanilang sigaw, pandigma. 21, nagharap na nga ang mga pangkat ng Israelita at mga Filisteo. Iniwan ni David sa tagapag-ingat ng kagamitan ang kanyang dala at tumuloy siya sa larangan upang tignan ang kanyang mga kapatid. Samantalang sila'y nag-usap, tumayo na naman si Goliath sa unahan ng mga Filisteo at hinamon ulit ang mga Israelita. Narinig ito ni David. Nang makita si Goliath, nagtakbuhan ng mga Israelita sa laki ng takot. 25, sinabi niya, narito na naman ang humahamon sa ating araw-araw. Sino mang makapatay sa kanya ay gagantimpalaan ng hari. Bibigyan ng kayamanan, ipapakasal sa prinsesa, at ang kanyang sambahayan ay hindi saklaw ng sapilitang paglilingkod sa hukbo ng Israel. Itinanong ni David sa mga katabi niya, ano raw ang gagawin ng hari sa sino mang makakapatay sa Filisteyong iyan para maalis sa kahihiyan ng Israel? At sino pa ba ang hahamon sa hukbo ng Diyos na buhay? 27, tulad ng narinig mo, ganoon nga ang gagawin ng hari na makakapatay sa Filisteyong iyon, sagot ng kausap niya. Nang marinig pala ni Eliab ang kanyang pag-uusap at ito'y nagalit kay David. Ano bang ginagawa mo rito? Pagalit niyang tanong, iilan-ilan na ang ating tupa, iniwan mo pa. Alam mo kung bakit ka na parito, hindi ka nasisiyahan na magpastol na lang ng tupa. Ibig mong manood ng labanan. 29, sumagot si David, bakit ano ba ang ginawa ko? Nagtatanong lang naman ako. Pinagpala ng Diyos ang pagbabasa ng kanyang mga salita. Ito, ang eksena kong ito ay patungkol sa labanan ni David at ni Goliath, no? At dito natin makikita ang pananampalataya ni David sa tunay na Diyos. Kaya nga ang
pamagat ng ating aralin ngayon ay the thrill of trusting God. The thrill, yung feeling of excitement. Excited siya na siya ay mayroong malaking pananampalataya sa Diyos. No? So, yun ang binasa ko. Unang Samuel 17:20 to 29. Okay. At ano ba ang thrill? Ano ba ang feeling of excitement? Bakit ba excited ang manampalataya sa Diyos? No? Sabi dito, to fully trust God, we must, number one, stop asking and start thanking. Thanking, T-H-A-N-A-I-N-G. Huwag na daw magtanong. No? Kung tayo ay may pananampalataya sa Panginoon, wala nang tanong-tanong. Ano pa ang dapat natin gawin? Magsimula na tayong magpasalamat sa Diyos. Dahil hindi natin alam kung ano ang plano ng Diyos sa ating buhay. No? Maliban po sa Jeremiah 29:11. Pero yung day-to-day natin na pag araw-araw nating gawain, no? Pagpasalamat natin sa Diyos at magsimula na tayong manampalataya. Huwag na tayo magtanong-tanong. No? So ano ba yung mga kalaban ng ating pananampalataya? Number one, feeling. No? O pakikiramdam. Pakiramdam ko, no? Ano ba ang pakiramdam ninyo? Parang tinatamad ako. No? Kaya malimit, lalo na sa mga nanay. Matatamad bumangon lalo sa umaga. No? Feelings, yan ang dapat mawala sa atin. Kailangan pag tayo ay nanampalataya, buong-buo natin ipagkatiwala ang lahat ng bagay sa ating Panginoon. No? So, dapat wala tayong, mayroon pang iba dyan na pag sinabi nilang manampalataya, kasasabihin nila, oo, pag namulaklak yung rosas, maniniwala ako na mayroong Diyos. No? So, meron pa silang bargaining agreement. Feeling nila pag namulaklak, nandoon yung Panginoon. Hindi nila alam na God is everywhere. Okay. Number two, nakalaban ng pananampalataya ay sight, S-I-G-H-T, o yung paningin. No? Kasi tayo, ang tingin natin hanggang dyan lang. Hindi natin nakikita yung beyond nakakayanan ng Diyos. Lampas sa ating paningin, doon na nagsisimulang kumilos ang Panginoon. So, ang paningin, isa rin yan sa mga nagiging sagabal para tayo ay tunay na mananampalataya sa Diyos. No? Titignan natin na, ang hirap-hirap naman yan, parang hindi ko kaya. Bakit hindi kaya? Meron nga tayong Diyos. At isang patotoo nga, yung buhay ni Lisa, kung paano siya iniahon ng Panginoon sa kanyang kahirapan. Bagamat, hindi naman siya milyonarya, pero masahol pa sa kanya ang tumama sa loto. No? Tingnan mo siya, mataba. Nung una ko siyang nakita, payat na payat. No? Pero dahil nanampalataya siya sa Panginoon, hindi niya inalintana yung tingin ng iba. Okay. Number three, other people's conversation not based on the Bible. Yung mga kuro-kuro ng ibang tao na hindi naman nakabase sa Biblia. No? Yung ba yung mga salisalita, lalo na sa mga marites noong panahon. No? Ano ang sabi-sabi nila? Huwag kayong sumama dyan. Hindi naman yan totoo. Kasi dito na nga ako ipinanganak. Dito na lang ako mamamatay. No? Malimit ganyan ang mga katwiran ng mga tao. Ayaw na nila ng pagbabago. So yan ang mga hadlang. Feelings o yung pakiramdam, yung ating sight o yung ating paningin at ibang mga sinasabi ng ibang tao na hindi naman nakabase sa Biblia. Okay. Ano ba ang requirement to fully trust God? Requirements of fully trusting God requires, number one, clean heart. Kaya lamang natin nararamdaman ang Panginoon kapag meron tayong malinis na puso. No? Sabi nga sa Ezekiel 26:36 o 36:26, nakalimutan ko lang. 36:26, sabi niya, bibigyan ko kayo ng isang
malinis na puso, isang malambot na puso. Kaya kahit nagaano, ang sabi nga ng iba, kaya hindi sila makalapit sa Panginoon dahil hindi na daw kayang patawarin ng Panginoon ang kanilang mga kasalanan. At sino naman ang may sabi? Diba? Sabi nga sa Isaiah 1:18, gaano man kapula ang iyong kasalanan, papuputiin ko ito katulad ng niebe, yung snow, niebe. No? So walang hindi kayang patawarin ang Panginoon. Isa lang ang hindi niya pinapatawad, yung paglapastangan mo sa banal na Espiritu. Yun yung kasalanan na walang kapatawaran. No? Yun yung blasphemy. Okay. So number 1, clean heart. Number 2, clear mind. Ano ba ibig sabihin ng clear mind? Maayos na pag-iisip. No? Wala kang alinlangan. Basta tinanggap mo siya, bahala na ang Diyos. No? Kung sa akala ninyo, babaguhin kayo ng pastor, hindi. Hindi obligasyon ng pastor na baguhin kayo. Walang karapatan ang pastor na utusan kayo ay magbago ka, hindi. Ang Diyos ang magbabago sa bawat isa sa atin. Tama ba? Walang kahit sino ang may karapatan na baguhin ka. Diyos lang ang magbabago sa iyo. Kahit sarili mo, hindi mo rin kayang baguhin dahil sa ating weaknesses. So, clean heart, clear mind. Number 3, pure motive. Ano ba ang motibo mo na kaya ka nananampalataya sa Diyos dahil nais mong tumama sa loto, nais mong yumaman, no? Hindi natin pwedeng utusan ang Panginoon kung ano ang plano niya sa ating buhay. May plano ang Diyos. Sabi nga niya sa Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you. Plans to prosper you and to give you hope. So, sasabihin ng iba, dapat hindi ka mayaman. Ay yung bang meron kang kapanatagan, higit pa sa yaman yan. Yan, nakakatulog ka na mahimbing, paglapat ng likod mo, ay higit pa sa yaman yan. Kasi ang mayayaman, di nakakatulog ng ayos, no? Dahil iniisip nila, paano na kaya bukas? Ano kaya ang negosyo ko bukas? Kikita kaya ako bukas? So maraming mga alalahanin ang mayayaman. Samantalang, yung patuloy na nagtitiwala sa Panginoon, paglapat ng likod, tulog, umahagod pa. No? So, ganyan kabuti ang Panginoon sa ating buhay. Okay. Number 4, listening to God. Nakikinig tayo sa Panginoon. Paano tayo nakikinig sa Panginoon? Paano natin nakakausap ang Panginoon? So, ang Biblia ay isang paraan na nangungusap ang Panginoon sa atin. Kaya kailangan, lagi tayong nagbabasa ng Bible. Ha? Dahil kung hindi tayo nagbabasa ng Bible, hindi natin siya nakakausap. Hindi siya tumutugon. Ang pagkikipag-usap natin sa Panginoon ay sa pamamagitan ng panalangin. Tutugon ang Panginoon sa pamamagitan ng Biblia. Kapag tayo ay nagbabasa, hindi tayo kayang gapiin ang kung sino-sino man. Sasabihin nila, mga bulaan naman yung inyong mga tagapagturo, pero hindi. Katulad nung Kikibuloy, sa Kikibuloy, I am the way. No, I am the truth. John 14:6, kinote niya yun. Oo. At nasaan siya ngayon? Natatago. No? So, yan ang mahirap. Dahil inaari niyang sarili niya na siya ay Diyos. Number 5, staying focused on God. Dapat tayo, nakafocus lang tayo sa Diyos. Na kahit na ano ang marinig natin dito sa magkabilang tenga natin, huwag nating paniwalaan. Paniwalaan natin kapag mayroong basihan. Ano ang basihan? Ang Biblia. Yung salita ng tao maaaring magkamali. Pero ang Biblia, kapag binasa mo, hindi ka magkakamali. So, yan ang requirement: clean heart, clear mind, pure motive, listening to God, at staying focused on God. Paano tayo, how do we stay focused on God? Read your Bible, pray every day, attend mga Bible studies, no? Meron na tayo, magkakaroon na tayo ng online class pansamantala sa ating pastor dahil sa tindi ng init.
Hindi tayo pwedeng magbahay-bahay. No? Dahil napakainit talaga. Kaya magsuzoom tayo. I-download nyo na yung Zoom na apps. No? Ang sabi dito, trusting God means looking beyond what we can see God can do. Ibig sabihin, looking beyond, lampasan natin yung ating paningin dahil gumagawa ang Diyos doon. Na? Kaya sasabihin natin, ba't kaya hindi pa ako tinutugon ng Panginoon? Ang timetable natin, iba yung timetable sa Panginoon. No? Iba yung oras ng Panginoon. Iba rin naman yung oras natin. Kalimitan kasi, ang ginagawa natin sa Panginoon, ginagawa natin siya utusan. No? Pero wala tayong ginagawa para sa Panginoon. Tama ba? No? Utos lang tayo ng utos. Lord, pahingi nga. Lord, ngayon na, now na. No? Alam mo yun, sino lang utusan nyo? Oo, nagmamadali. Pero iba ang plano ng Diyos. No? Kaya nga, magantay, wait for the Lord. So, trusting God means looking beyond what we can see that God can do. So, yun ang ating aralin. Bagamat yan ay maiksi, pero yan ay makabuluhan sa ating buhay. Trusting God, na? To fully trust God. And the thrill of trusting God. Bakit thrill? Sapagkat sa ngayon, kung tayo ay bago-bago pa lamang na nakakakilala sa Panginoon, unti-unti, no? Habang tayo ay nananampalataya, habang tayo ay patuloy na nagtitiwala sa Kanya, unti-unti nire-reveal ng Panginoon kung sino siya. No? Kaya pag tinanong ko, sino ba yung Diyos na sinasampalatayanan mo? Mga kabataan, sino yung Diyos na sinasampalatayanan ninyo? Ang sabihin mo, namumudugit si Sister Ubus. No? Sino yung Diyos na sinasampalatayanan ninyo? Yun yung tagapagligtas. Sino yung nagligtas sa inyo mula sa kasalanan ng Diyos? No? So, pag tinanong kayo, sino yung Diyos ninyo? He is my Savior. He is my Redeemer. He is my Shepherd. He is the Almighty God. He is the Healer. No? So, maraming adjectives na pwede nating idugtong doon sa pangalan ng Panginoon. All we have to do is magbasa tayo ng Bible para alam natin kung sino siya sa ating buhay. Kaya manalangin, dakilang Diyos, salamat sa pagkakataon na naibahagi ko, Panginoon, ang kagalakan na meron kaming pagtitiwala sa iyo. Thank you, Lord Jesus. I-bless mo po ang bawat heart ng mga kapatid ko na narito. At ang Panginoon, patuloy mong pausapin ang pagkakilala ng bawat isa sa iyo, Panginoon, lalo na ang mga kabataan. Upang hindi sila mailigaw, Panginoon, kung sino man yung mga dumating na mga bulaang propeta sa kanilang buhay. Na patuloy silang manindigan, Panginoon, na mayroong isang Diyos na tanging pinaglilingkuran namin. In Jesus' name we pray. Amen. Hindi ka na lang daw po. Exercise sa next. Ready din ako, pero ka na. Nagpa-practice eh. Wala na. Wala. Makapit lang na. Hello. Saan ka nabubuhay, mahal na kaibigan? Sa Diyos
Diyos lamang. Ikaw ay naging tao, mahal na kaibigan, upang maglingkod sa Diyos lamang. Hanapin mo ang daan tungo sa kaligtasan, makakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Magpasya ka ngayon habang may panahon. Alinlangan pawiin mo ngayon. Huwag kang magpaliban, huwag kang mag-alinlangan. Pinto ng iyong puso ay pagbuksan. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Pira ng mga bata, sila niya. Hindi naman natin si Ate Lily ulit para pamanahan tayo sa panalangin ng Panalangin para sa karagdagan pa sa ating worship. Panginoon Diyos, pinapanalangin ko po, magagutan pa ang mga bagong usapan ko para sa aming worship team dito sa aming sambahan. Para mas lalo pang lumawak pa ang mga kasama. Ikaw po, Panginoon, ang makakagawa ng aming mga kahilingan at sa mga gawain na katulad nito. At Panginoon, pinapanalangin ko din po sa iyo ang mga bagong dito sa aming Diyos. Ikaw lang po, Panginoon, ang makakagawa ng mga bagay na yun. Gabayan mo po kami, Panginoon. Maraming salamat. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Panalangin sa mga walang hanap buhay. Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa pagbibigay mo sa amin ng pagkakataon na ibahagi ang aming mga talento. Bigyan niyo po ng trabaho ang aming komunidad, aming bansa, aming mundo at sa lahat ng disente at patas na tao. Gawin mo kaming mga tapat na katiwala ng iyong
nilikha upang mapataas ang dignidad ng tao sa aming sanlibutan. Panginoong Diyos, tingnan mo kami, tingnan mo ang lungsod na ito, tingnan mo po ang aming mga pamilya. Panginoon, kung kami po ay iyong iiwan sa aming sarili, tulungan mo kami na matulungan ang bawat isa upang makalimutan namin ang aming pagiging makasarili. Madama po sa aming puso ang tayo na gustong magpatuloy. Panginoong Hesus, bigyan po kami ng trabaho at turuan mo kaming lumaban para sa trabaho at pagpalain kaming lahat. Ito po ang aking dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Panalangin sa bansa at namumuno. O aming Diyos na makapangyarihan, na may kontrol sa lahat ng bagay sa mundo, sa material man o pang espiritual na kapangyarihan, tulungan at kaawaan mo kami. Aming dalangin na ilayo mo sa kapahamakan ang bayang pag-aari ng Diyos, ang lahing pinili mo na lubos na nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Gabayan at protektahan mo, Panginoon, ang lupang iyong hinirang sa baybayin ng silangan, ang bansang Pilipinas, laban sa mga bansang nagnanais na sakupin at angkinin ang teritoryo ng Pilipinas. Alisin mo, Panginoon, ang masamang espiritu na nananahan sa kanilang mga puso at bibigyan mo sila ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuway nilang puso ay gagawin mong pusong masunurin, Panginoon, upang sa ganon ay magkakaroon ng pagkakaunawaan, pagkakaisa tungo sa matagumpay na pamumuhay. Pamumunahan mo sila, Panginoon, bilang isang tagapamahala at Diyos sa kataas-taasan na makapangyarihan sa lahat. Ang lahat ng pamunuan naway ikaw, o Panginoon, ang siyang maghari at magkontrol sa kanilang puso, isip at sa kanilang gawa, at maging sa kanilang pagkilos sa kanilang mga katungkulan. Naway alalayan mo sila, Panginoon, na gumawa ng mga kabutihan tungo sa ikauunlad. Hipuin mo ang bawat isa sa kanila, Panginoon. Naway magkaroon sila ng takot sa iyo, Panginoon, upang maiwasan ang kanilang masamang hangarin. Ipadamo mo, Panginoon, ang pag-ibig sa puso ng bawat isa. Ito ang aming kahilingan sa pangalan ni Yahweh. Amen. Lord, maraming salamat po sa araw na ito, sa buhay ng bawat isa sa amin narito, at sa wala po Panginoon na alam ko po darating pong araw na makakasama namin sila dito sa sambahayan, dito sa Tabo. Panginoon, nilalapit ko po sa inyo na mayroon pa po kaming maisama dito sa inyong sambahayan na dito at nakakilala sa inyo at makarinig pa po ng inyong banal na salita na magpapaulad po sa aming pananampalataya at sa mga tao pong di nakakilala, Panginoon, na alam ko po na hindi maigsi inyong kamay para hindi po sila maisama sa inyong sambahay-sambahan dito sa Kawit, sa Tabon 2 at sa mga sa Tabon 3 po at Tabon 1. Alam ko po, Panginoon, na may gagamitin po kayo, Panginoon, para po makarating sila dito, Panginoon. Sa pangalan po ni Jesus, alam ko po na kayo po ang magtatagumpay. Kayo po ang hawak sa kanilang mga kamay. Sa pangalan po ni Jesus, pinangahawakan ko po, Panginoon, na kayo po ang mangunguna sa amin sa lahat at sa lahat ng tao at mga ligaw na kaluluwa ng Panginoon na dadalhin mo rito sa iyong sambahan-sambayan. Salamat po. Atin pong ilapit sa Panginoon ang kahilingan ng ating iglesia patungkol sa ating finance. Panginoon, dalayan po namin na kayo po ang Diyos na siyang magpala sa buhay ng bawat isang membro ng aming iglesia. Dalayan po namin, Panginoon, ang aming mga ninanais na mga kagamitan na kakailanganin namin para sa aming iglesia ay ipagkaloob po ninyo. Dalayan po namin na kayo rin po ang Diyos na siyang tumulong sa amin upang mamit po namin ang aming target goal na
likom ng mga salapi para sa inyong gawain. Dalay po namin na gamitin yung pagpapala ang buhay ng bawat isa sa amin upang makapagkaloob po kami ng maluwag sa aming puso at ang aming mga malilikom na kaloob, Panginoon, ay magagamit namin para sa higit na ikalalagaw na yung gawain sa iglesia dito. Lord, magpadala pa po kayo ng iba pa namin mga kaibigan, mga kamag-anak, Panginoon, na makasama din namin sila sa iglesia dito at magamit din po para sa inyong gawain. Lord, alam po namin na wala po imposible sa inyo at nananalig po kami na sa aming mga kahilingan, Panginoon. Kayo po ang Diyos na siya magkakaloob po na naayon sa inyong kinagawa. Maraming pong salamat, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Patuloy tayo manalangin mga kapatid. Dakilang Diyos, Hari ng mga hari, Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Lumalapit po kami, Panginoon, sa iyo. Naniniklugod po kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga church sponsor. Una po, Panginoon, tinataas po sa iyo ang buhay ng mga kabataan na magpatuloy sila, Panginoon, na huwag nilang baliwalain, Panginoon, ang iyong mga salita. Lord, i-bless mo po ang kanilang mga puso na sa darating pa mga panahon, O Panginoon, makasama namin sila sa isang masayang gawain, sa panalangin, maging sa pagba-Bible study. Lord, kung saan na nilang katamaran, Panginoon, ang ganitong mga gawain dahil hayag na, Panginoon, ang iyong muling pagbabalik. Ganon din po, dinadalangin ko rin po ang lahat ng kababaihan, lahat ng kalalakihan sa munting iglesia ito, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na puspusin mo po ang bawat isa sa amin, na magpatuloy kami, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo, na kahit mainit ang panahon, hindi ito magiging salabal, Lord Diyos. Dalangin ko rin patuloy, Panginoon, na pangunahan ang iglesia ito sa pamamagitan ng aming mga pastor. Nawa, Panginoon, ikaw patuloy na magkaloob sa kanila ng mabuting pangangatawan, mabuting isipan, magandang hangarin, Panginoon, upang mapaunlad ang iglesia mo. Sa iyo po ito, Panginoon, kami ay mga mananampalataya mo lamang, Panginoon, subalit ang